media ng Chinese side. At doon nga natin nalaman na 8 barko yan na nagtakang pumasok, mag-penetrate doon sa parang cordon na linagay nila dyan sa Ayungin at nabulilya. Bunga ng deklarasyon ni Executive Secretary na hindi daw ito arm attack. Na ito'y hindi lang pagkakaintindihan. Na hindi naman intensyon ng China na saktan ang ating mga kasundaluhan, pinigilan lang nila mag-deliver ng supplies doon sa barko. Dati-rati kasi talagang kampante si PBBM, nasasaklolong ang mga Amerikano. Anong sabi ko sa inyo? Hindi para sumaklolo mga Amerikano dahil in the first place, hindi nila kinikilala yung titulo natin sa mga inaangkin na yun. Nagsimula na po ang diskusyon, ang pag-uusap sa panig ng Pilipinas at ang China. Bakit hindi natin ito ginawa nung una pa? Dahil akala nga natin sasaklolo mga Amerikano. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Noong 17 of June, meron pong 8 barko na nagtangka na mag-deliver ng kung ano man yung i-deliver nila sa Sierra Madre sa Ayungin. Ang gamit po nila ay 8 barko. Merong mothership, tapos merong mga inflatable boats. Kada barko po ay merong 7 katao, o doon sa mothership mas marami. Kasi kanina po binigyan ng awards ni PBBM yung mga sundalo at 60 po silang mga sundalo na nabigyan ng award. So 70 po yung nagtangka na mag-deliver ng mga supplies. Ano po ang pagbabago ng delivery na ito? Well, naalala ninyo, binaliwala na ni PBBM yung tinatawag na status quo agreement. So unang-una, hindi ko alam kung ano yung dinideliver nila. Pero dun sa video na pinalabas ng Philippine Navy, merong sinungkit ang mga Chino. Apparently, yung nasungkit nila, ang dala-dala ay mga baril. At talaga namang pong lumabas na meron silang 8 high-powered firearms na na-recover na parang sinungkit. So kasama po dun sa i-deliver, wala po akong balita sa pagkain, wala akong balita sa tubig, ay mga baril doon sa Sierra Madre. No big deal, kasi after all, sundalo yun mga yun, so kinakailangan dalahan ng baril. Now, pero ang kakaiba po dito, sa kauna-unang pagkakataon, ang nagtangka na mag-deliver ay Philippine Navy. Ang diferensya po, dati Coast Guard ang nagde-deliver. Ano ba ang significance? Dahil ng Department of Transportation, yan po ay civilian. Kapag Navy, yan po ay sa ilalim ng Bungsandatahan, AFP, yan po ay military. So sa kauna-unang pagkakataon, ang nagtangkang mag-deliver ay hindi po civilian, kundi military. Ang kakaiba po kasi dito, kapag military pinadala nila, military rin ang padadala ng mga Chino. Di ba yan yung nangyari doon sa Scarborough Shoal na yung ating kauna-unahang barko na Navy del Pilar ay pinadala natin para arestuhin yung mga illegal na mga mangingisda ng China. Kaya naman binalingan tayo at binalakin din tayo ng Navy. So syempre pag nagpadala ka ng Navy, babalikan ka din nila ng Navy. Now, ang kakaiba po dito, nabaliwala na ni PBM ang lahat ng status quo agreement. Binaliwala niya yung pagbibigay notice ang ayon doon sa new model na di umano ay pinasok ni Rear Admiral Carlos. At syempre, meron pa silang ibang tinangkang i-deliver. At i-deliver nila ito na walang abiso dahil sinasabi nga nila, amin ito, hindi kami kinakailangang humingi ng permiso. So 8 mga barko na nagtangka po mag-deliver. Ano nangyari? Naharang po sila. Unang-una, lahat po ng mga barko na kumpiska. Pangalawa, yung mga armas na disarmahan sila. Pangatlo, hindi po natuloy ang resupply mission. Bagamat dun sa video, wala naman tayo nakitang pagkain at tubig no, na dapat dadali nila. Pang-apat, nai-release lang yung mga barko, mga inflatable boats na gamit ng Philippine Navy matapos ang negosyasyon. Ibig sabihin, naharang ng Chinese Coast Guard ang Philippine Navy. Special ano po yan, ha? Action Force. Ha? Elite force ng Navy ay naharang po ng Coast Guard. Kaya nga po sabi ng isang diplomat, ano ba itong mga Pilipino nais makipag-away sa China and yet ang kanilang Special Action Force na Navy ay natalo ng Coast Guard. Ano pa po? Well, ang malungkot, walang resupply mission na nangyari.
Well, ito po ang resulta nung binaliwala ni PBBM lahat ng status quo agreement na in place panahon pa ni Aquino at panahon po ni Presidente Duterte. Ayaw man natin aminin o hindi, yung status quo agreement at least naging pamamaraan para makarating ang tubig at pagkain doon sa mga sundalo natin. Ang tanong ko nga, ano bang mas mabuti? Ano ba yung mas ayon sa ating national na interest? Na meron tayong kasundaluhan na nakastation sa Sierra Madre o wala? Siyempre, gaya sa domestic law, possession is 100% title, mas mabuting may sundalo tayo ngayon. Ngayong hinarang po ang resupply mission dahil hindi nagbigay ng abiso at nag-deliver ng kung ano-no, hindi lang pagkain, paano na ngayon ang mga kasundaluhan natin na hindi natanggap ang pagkain at ang tubig? Darating po ang punto na kapag tayo nagpumilit, ay baka mapilitan tayong ilikas ang mga kasundaluhan natin sa Sierra Madre dahil mamamatay po yon sa uhaw at sa tubig. At pag nangyari po yan, mawawala na naman sa atin ang ayungin. Kasi kung merong barko na bulok-bulok naman at walang sundalo, wala tayong presensya. Kapag wala tayong presensya, wala tayong possession. Pag wala tayong possession, talo na naman tayo. Parang nangyari sa Scarborough na pinaalis tayo, o sumunod naman tayo, umalis naman tayo. No? Di ba po, ang Amerika, sinakluluhan kuno tayo sa Scarborough at ang nangyari, pinaalis tayo ng Amerika dahil sabi nila, aalis din ng China, hindi umalis ang China, naiwan sila doon sa Scarborough. So sa tingin ko po, kung magpupumilit si PBBM na ayaw niya ng status quo agreement, hindi na po tayo makakapagdala ng tubig at pagkain at humanitarian assistance doon sa ating kasundaluhan dahilan para mawala ang presensya ng ating mga sundalo doon sa barkong yun. Yan ba ang gusto natin? Mawala na naman ang isang inaangkin nating teritoryo gaya ng nawala sa atin ang Scarborough Shoal? Pero alam nyo, kung ako'y namumulitika lang, sasabihin ko, paya kayo, no? Pero hindi po. Ang mabuting nangyari rito, nagkaroon ng press conference itong si Executive Secretary Bersamin. Matapos ikondena ito, ng unang-una, alam mo ba kung sino-sino nag-unang nagkondena? Yung US Ambassador. Pangalawa lang, si Secretary Gibo Teodoro. Di ba nakakatawa yun? Parang si American Ambassador. Dahil ang sabi ng autoridad ng Pilipinas, hindi sila nagdi-divulge ng mga operational details. Kaya, kinalap ko pa ang mga pangyayari sa social media ng Chinese side. At doon nga natin nalaman na 8 barko yan na nagtakang pumasok, mag-penetrate doon sa parang cordon na linagay nila dyan sa ayungin at nabulilyaso po. No? So kung ako'y namumulitika lang, sabihin ko, buti nga, pahiya. Pero ang katotohanan po, at least itong insidenteng ito, dahil ito po ang pinakamalapit sa actual na gulo sa panig ng Pilipinas at China, ay nagbunga ng deklarasyon ni Executive Secretary na hindi daw ito arm attack. Na ito'y hindi lang pagkakaintindihan. Na hindi naman intensyon ng China na saktan ang ating mga kasundaluhan, pinigilan lang nila mag-deliver ng supplies doon sa barko. Bakit po mabuti ito? Sa kauna-unahang panahon, nagkaroon po ng sinyales na galing kay PBBM na ayaw niyang palalain pa ang inkwentro sa panig ng Pilipinas at ng China. Dati-rati kasi talagang kampante si PBBM na sasaklolong ang mga Amerikano. Anong sabi ko sa inyo? Hindi para sumaklolo mga Amerikano dahil in the first place, hindi nila kinikilala yung titulo natin sa mga inaangkin nating mga teritoryo. Malinaw yan sa sinabi ni Kissinger, sinabi ni Hillary Clinton, at ang palagi lang nilang sinasabi, kalayaan na maglayag, freedom of navigation. So bakit naman sila makikialam sa agawan ng teritoryo na hindi naman nila kinikilala? Oo, gusto nilang awayin ng China. Pero hindi dahil gusto nilang tulungan ng Pilipinas dahil sa ating mga teritoryo. Lalabanan nila ang China sang-ayon sa kanilang pang-nasyonal na interes at tingin ko ang magiging mitya sa gulo ay yung Taiwan. Dahil talaga naman yung Taiwan, napaka-importante ng semiconductor industry sa Taiwan na kapag natigil yon, wala nang pagkukunan ng semiconductor ang mga Amerikano sa paggawa ng kanilang mga missiles. Kaya napaka-importante po ng Taiwan dahil number 1 semiconductor producer ang Taiwan. So, ang mabuting nangyari po, we ate humble pie. Hindi natin kaya ang China. Ngayon, nagsimula na po ang diskusyon, ang pag-uusap sa panig ng Pilipinas at ang China. Bakit hindi natin ito ginawa nung una pa?
Dahil akala nga natin, sasaklolo mga Amerikano. At yung nag-interview nga si PBBM, no? Talagang nautal-utal siya nung tinanong siya na gaano kang kasigurado na sasaklolo mga Amerikano sa atin pag nagkagulo. Ang totoo po, hindi sila sasaklolo kung ang dahilan ng gulo ay agawan sa teritoryo dahil hindi nga sila naghihimasok sa agawan ng teritoryo. Lalo na't hindi nila sinasang-ayunan ang titulo ng Pilipinas. Malinaw po yun. Pero sa akin, mabuting sinyalis po ito. Dahil bago ito nangyari, talaga lang pong kinakaladkad na tayo ng ating PBBM sa gera. Kasama na yung kanyang Secretary of National Defense, kasama na yung mga spokesperson na si Tariela at si Ed Malaya, at si not Ed Malaya, but yung kapatid, no? Yung Jonathan Malaya. Ngayon, the all 8 humble pie dahil na-realize nila, wala palang aasahan kay Uncle Sam. Pero sa akin, okay lang po yun. Dahil mas gusto ko magkaroon ng kapayapaan kesa sa gera. So I am not rubbing it in. Kung ako'y talagang lukulukong politiko lang, sabi ko, bebe, buti nga. Hindi po. Mabuti naman. Nagkaroon ng realization ang PBBM administration na kinakailangan tumindig tayo sa dalawa nating paa pagdating dito sa mga pinag-aagawan teritoryo at huwag na tayong mag-isip na sasakluluhan tayo ng kahit sino. Tayo lang po ang magtataguyod ng ating pangnasyonal na interes. Kaya kinakailangan natin, paghusayin natin ang ekonomiya ng mas marami tayong budget na ilaan sa ating national defense nang sa ganon talagang maprotektahan natin ang tanging atin.